Hello mga kaulam! Nilagang baka nga mga kaulam ang ulam natin ngayon. Pero sinamahan ko yan ng aking manok. Dahil meron akong kaunting natitirang manok, sinama ko na. Nilagyan ko yan ng patatas, pechay at saka sitaw. Dahil napakalamig pa rin din minsan ng panahon mga kaulam, may oras na malamig kaya masarap maghigop-higop ng sabaw. Yan ay nilagyan ko din ng mais, pero ipinaubaya ko ang mais sa aking mga anak at gustong-gusto nila ang mais kapag inilalagay sa nilagang baka. Pero kapag ikaw ay maglalaga ng mais lang talaga, hindi sila nakain. Ay awan ko kung sa mga planeta nakukuha ang mga ideyang gayon. Maglaga ako ng mais, hindi kakainin. Ilagay ang mais sa nilagang baka, nag-aagawan. Naisipan ko talagang maglaga ng baka dahil matagal-tagal na rin naman na hindi nakakatikim ng nilagang baka. Nakabili ako ng puro laman. Kako, inong una, ang plano ko talaga dyan, magbi-beef masbos ako, yung Arabic food. Nagbumili ng biryani ang asawa ko, kamakalawa, dahil hindi ako nakapagluto. Kaya sabi ko, ilalaga ko na lamang ang baka dahil nakapag-biryani na sila. At the same time, may sabaw din naman. Masarap talagang kumain mga kaulam kapag may sabaw. Tapos, sinubukan ko mag-order ng sitaw sa grocery dito. Normally, hindi talaga ako nag-order dito ng sitaw dahil pag nadating din yung mga layot-layot na sitaw. Pero nagtaka ako na napakasariwa ng sitaw na kanilang i-deliver. Tapos, ano pa yung matataba, yung malaman. Tapos parang bagong-bagong dating. Kaya sabi ko nga, dapat pala maraming sitaw ang aking na-order. Bumili din ako ng yung bunga ng malunggay at aking igigisa sa sardinas. Diyos ko, puro di ako naglalaway. Nagkataon din naman na wala akong tutorial ngayon dahil ang aking estudyante ay magpo-football daw. Meron daw practice ng football. So sabi ko, makakapahinga kahit papaano. Abay, ayos din naman mga kaulam Ang aking iniulam diyan ay yung buto-buto ng manok. Tapos, sabi ko, ipapaubaya ko na lamang sa mga anak ko ang beef. Pero tumikim din naman ako ng 2 pirasong cubes na beef at sabi ko, baka mapalamnan. Ay matagal na rin naman akong nagke-crave sa nilagang baka. Kaya lang mga kaulam, hindi talaga pwedeng palagi dahil mataas ang cholesterol. Alam naman natin yan. Mataas ang kolesterol ng baka. Kaya mga kaulam, pag ako nakakain ng baka, mas dinadamihan ko rin ang gulay kahit papaano pambalansi baga. Lahat naman ng pagkain ngayon mga kaulam ay may mga content na mga hindi maganda sa ating katawan. Lahat naman ang iba matataas sa uric acid, ang iba mataas sa magnesia, sa mercury, lahat-lahat ganyan. Pero nasa sa atin ng mga kaulam kung paano natin ko kontrolin. Hindi yung kapag mataas sa kolesterol, araw-arawin mo na porket mura. Hindi gayon. Babalansehin din natin mga kaulam. Dahil hindi man pwede, kakainin natin. Kung hindi natin kakainin ito mga pagkain ito, mawawalan tayo ng pagkain. At kahit pa paano naman din ang weather, ay di sa umaga ay malamig-lamig pa ng kaunti, at di sa tanghali nga ay mainit na talaga. Pero nag-uumpisa na rin talaga din ang init dahil pag alas 6:30 ng umaga, matingkad na ang sikat ng araw. Pero ang problema namin ngayon ay yung sunstorm, maalikabok ang paligid. Dahil nga, yun ang talagang nagiging problema pagkakatapos ng ulan. Kaya sabi ko nako, ay talagang parati na lang mag-iimis ng bahay. Ito talaga ang may nakalaban dito sa Middle East, ang sunstorm. Dahil talaga naman kahit anong imis mo ng bahay, pag nagwalis ka ng sahig, makikita mo talaga yung napaka-pinong buhangin. Siyempre kung meron sa sahig, meron din sa mga surfaces niyan, sa mga taas ng cabinet. Kahit nga loob ng cabinet mga kaulam, meron. Ay, ewan ko baga kung paano sila nakakapasok sa mga loob ng cabinet. Siguro, pag nagbukas ka ng aircon, dala-dala din ng aircon yun. Kaya, nakakapasok din sa loob ng bahay. Dahil posible naman, bukod sa nakakasarado ang bintana, may kortina pa. Ay, bakit pag nagwalis ka ng sahig, ay bakit marami pa rin alikabok? Sabi ko nga siguro, dala nga ng aircon. Ako pa naman mga kaulam, ay talagang pag ako yung nasusobrahan sa ganyan mga sunstorm, bahin ako ng bahin hanggang sa magkaroon ako ng sipon. Kaya kung mapapansin ninyo, minsan pag ako'y nakakain, may mga singhot ako ng singhot. Basta yung nagkaroon ng sunstorm, ganyan ako. Agad ako may maliit yung kaunting sipon, tapos may kaunting ubo-ubo. Nawawala din naman agad kapag iniinom ko ng tubig mayat-maya. Kaso, ay syempre, mayat-maya din ng alikabok, kaya ako'y talagang, hindi ko talaga yan maiwasan. Nagkakasipon talaga ako. Ay paano? Ay paubos ng aking pagkain. Kasarap. Gusto ko pa sanang bumulos din ng kanin. Kaso sabi ko sa sarili ko, abay tama na naman ang isang pinggang kanin na may pang-ulam. Pag naman dinagdagan pa, baka naman hindi na naman makahinga pag humiga. Dati mga kaulam, hindi talaga ako nakakakontrol nung bata-bata pa ako. Pero ngayon, pinag-aralan ko na talaga.